you know me, I can get a bit crazy. Have to get my way up 24 hours a day. Mga kapuso, ngayon ay Fun Friday! Kaya sa mga pagod dyan sa trabaho, huwag naman, konting tiis na lang. Isang mukhang nagsulat ito ang pagod. Okay, at para hindi ay ma-burn out mga igan, mamamasalaman kayo sa... Doon na tayo sa... Ibang lugar. Kasama ang pamilya. We're international. Oy, Jimmy, pero TV Nakakapagod kayo, ha? Good morning. Yes. Marami pwedeng pasyalan dito sa Pilipinas. Oo naman. Pero you grab the chance pag weekend, di ba? Hindi naman pwedeng all work and no play, di ba mga kapuso? Kaya ang unang hirit, naghanap ng mga magagandang mapapasyalan for the whole family. Nandyan po ang ating outing with the animals ng Zucobia and Paradise Ranch, dyan po sa Clark, Pampanga. Kung sa mga mahilig sa hayop, samang-saring hayop ang makikita natin doon mula sa ostrich, usa, kabayo at tupa. Kaya tawagin ang inyong mga chikiting para sa ating maagang outing this morning. Pero kung gusto nyo namang mag-chill lang sa bahay, chill. Aba, bakit hindi subukan ang paboritang pastime ng mga Pinoy, ang billiards? Malay nyo, you got what it takes to be the next Django Bustamante. Sabi nga nila, di ba? Chill. Mamaya, fresh from his championship sa World Pool Championship sa Doha, Qatar. Siyempre, papakitaan tayo ni World 9-Ball Champion Django Bustamante mamaya ng kanyang winning shot sa billiard table. At aba, makaka-showdown ko pa yata siya mamaya. Papakitahan ko lang siya ng trick shots na tinuruan sa akin ni Igan. Abangan niyo po yan mamaya. Panalo yan. Napagkakain mo si Django, champion, di ba? Chill. Chill! Kita-kita sa final. Ganun kayo, chill mo gano'n. Yung mga natin yung mga... Tara, laro tayo! Django. Pero bago lahat, pasadaan muna natin ang aksyon balita sa umagang ito. Ronda Reports tayo. Isang babae po pinagsasaksak sa gilid ng San Mateo Highway sa Barangay Batasan Hills, Quezon City kagabi. Yan ang Ronda Reports ni Oscar Oida. Oscar. Kaya Zigan, hindi raw bababa sa 15 saksak ang tinamo ng biktima sa kamay ng isang di pa nakikilalang suspect sa gilid ng San Mateo Road, Barangay Batasan Hills, Quezon City, pasado alas 9 ng gabi. Ayon sa mga saksi, huli daw nakitang buhay ang biktima na nakikipagtalo sa isang lalaki sa natulang lugar. Akala daw nila ay LQ lang kung kaya hindi na nilang ito nila pinansin. Maya-maya pa ay nagtatakbo na raw palayo ang lalaki. Pagkita nila sa bahay ay dugo na ito at nakahandusay na sa gilid ng banggit na kalsada. Agad naman hinapil ng mga tricycle driver at ilang pa nagboluntaryong taong bayan ang suspect sa may talahiban kung saan umano ito nagdaan. Pero lumipas sa mga oras at nabigo sila na matagpuan ang suspect. Kalaunan, isang nagpakilalang kasama sa trabaho ang nagpakita sa lugar at kinilala ang babae sa pangalang Jeng Laplana. Kasamahan daw niya sa trabaho at huli raw ito nakita, nagmamadaling lumabas at may kakausapin daw ng lalaki. Patuloy naman ang pag-iimbestiga ng mga otoridad kaugnay sa pangyayari. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Ronda Report sa Pasay City, mahigit 2 toneladang botya. Ayan naman, double na karne, nasamsam ng mga otoridad. Yan ang Ronda Report naman ni Ian Cruz. Ian. Igan, mahigit 2.5 tonelada ng double dead na karneng baboy nga ang nasabat ng mga operatiba ng Pasay City Veterinary Office. Mismong sa loob paigan ng slaughterhouse ng Pasay nakaparada ang isang jeep na naglalaman ng mga botsa. Pasado alas 11:30 kagabi nang masabat ito ng mga taga City Veterinary Office matapos daw ang may 1 linggong pagmamanman. Ayon kay Dr. Ronaldo Bernator, ang City Veterinarian ng Pasay, isang Eduardo Clet daw ng Batangas ang may-ari ng mga botsa. Ang estilo raw ng grupo ni Clet, isinasabay nila ang botsa sa jeep na naglululan ng mga kakataying baboy sa loob ng slaughterhouse. Kaya paglabas daw ng sasakyan, aakalaing lahat ng sakay na karne roon ay sariwa o bagong katay. Bukod sa mga nakatay na karne, isang inahing patay na baboy pa ang nakuha sa loob ng jeep. At isang maliit na buhay na baboy naman, nalulan din ang nasabing jeep. Ang titingnan ng mga otoridad kung tinamaan ng karamdaman. Kahit hindi nasa kote, ipaghaharap pa rin ang kakulang kaso. Siklet, ipinakain naman sa mga gutom na buhaya sa isang crocodile farm sa Pasay City ang mga nakumpiskang botsa. Igan? Oy, botsa yan. Okay. Maraming salamat, Ian Cruz.
Roda reports pa rin tayo. 2 kilo ng shabu. Nagkakalaga ng 100 milyong piso na ako ng mga pulis sa isang bahay sa Santa Ana, Maynila kagabi. Timbog sa raid ang 3 lalaki at isang babae na pawang mga maikliang apelyido at singkit. Yan ang Roda report ni Cedric Castillo. Cedric. Yes, good morning, Igan. 20 kilo nga ng shabu na nagkakahalaga ng aabot sa 100 milyong piso ang natagpuan matapos ang raid ng mga operatiba ng PNP sa isang townhouse sa Santa Ana, Maynila, bandang alas 7 ng gabi. Kagabi, 4 na lalaki at isang babae, lahat hinihinala mga Chinese nationals ang arestado ngayon ng mga pulis. Bagamat hanggang sa ngayon ay hindi pa pinapangalanan ng mga otoridad itong mga suspect na pag-alaman na isa sa mga ito ang nagmamayari ng townhouse kung saan naganap ang raid. Siyam na taon na umanong pag-aari ito ng suspect at mula nitong nakaraang Marso nga, sinimulan ng manmanan ng mga otoridad ang bahay matapos ireklamo ng mga kapitbahay dahil umano sa hindi kaaya-ayang amoy na nanggagaling mula sa loob. Naniniwala si NCRPO Chief Director Roberto Rosales na kabilang ang mga suspect sa isang malakihang grupo dito sa ating bansa. Posible rin daw na may kaugnayan ito sa malakihang ding drug bust sa Taguig City naman nitong nakaraang Marso. Yan ang aking Ronda Report mula sa lungsod ng Maynila. Balik tayo, Igan. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo. Narito na, mainit na balita. Top news naman tayo sa Top Hirit. Pinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Davao del Sur. Bulso na tumataas sa bilang ng mga tinatamaan po ng sakit na dengue. Sa bisa na rin po yan ang inilabas na resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan ang lungsod ng Digos at 14 na mga bayan sa Davao del Sur. Apektado ngayon ang nakakaalarmang dami ng dengue cases mula noong Enero pa. Umalo na po yan sa 600. At sa mga kasong ito ng dengue, 10 na po ang mga namamatay. Samantala, ngayong may bago tayong administrasyon, usong-uso talaga ang mga seminar. Kung ang gabinete ay sinasalang po sa media seminar, ang mga kongresista naman merong orientation seminar. Kahapon, star-studded ang naturang seminar ng mga mambabatas ng 15th Congress. At kasama sa mga dumalo ay sina Sarangani Province Representative Manny Pacquiao at mga artistang politiko na sina late Representative Lucy Torres Gomez at Cavite Congresswoman Lani Mercado. Nandoon din ang isa sa mga makakasama nilang first-time kongresista, si dating Pangulo at ngayon Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo. Sa kabuuan, mahigit 100 baguhang mambabatas ang sumailalim sa orientation kung saan tinuruan sila ng mga veteranong kongresista tungkol sa kalakaran sa mababang kapulungan. Ito ay bilang paghahanda sa pagbubukas ng Kongreso sa July 26. Ano yung Congresswoman? Star-studded. Yes, na-late siya ng dating. Gano'n. Oo, na-late siya ng dating. And the late Congresswoman, sabi gano'n. Baka hindi nagwangwang. Baka sumunod. Sumunod na siya. Dati, tapos ngayon, ako, dami pala Pero stoplight. from La Vista to La ang Vista. lapit-lapit lang yan. Commonwealth, Ang di lapit ba? lang nun. Okay, good luck. Good luck! At di ba, napakaganda ang hunumod sa ating kongreso kahapon. Pero syempre, hindi may iwasan sa mga susunod na buwan ay magkakaroon din sila ng ilingan, sagutan, bangayan. O bangayan. Huwag lang sanang mauwi ho sa mga tagpo na gaya sa Taiwan.